Ang lalaki na, oh. Anong oras ang dede ulit nila, te? 10:30 po. So, nagpapadede kami every 3 hours. And then, pahinga ng ilang oras ang pahinga ni Abu? 30 minutes after nito, yun namang anak ni Inja yung pinapadede niya. Dalawa. So, ang pagpapaaraw ay ginagawa namin. Dati, nag-start kami at 10 minutes. Ngayon ay 15 minutes. So this is one way of pagpapatibay ng immune system ng mga puppies. So it's also one way of killing the bacteria, viruses, maaaring nasa katawan nila kasi pag tinamaan ng araw yan, matik mamamatay yung mga yun. No? So at least kahit paano, at early age, meron na silang exposure on the environment din. So ang mga humahawak lang ito, ako, si Ate Janet, si Balot, tapos si Michael. Yung mga workers namin sa production ay hindi nila pwede itong hawakan. Sort of biosecurity na rin. Ang tuta pala ay hindi basa ang puwet. Kasi yung basa ang puwet, indication yun na maaaring nagtatain na yung puppy. Pinapupo mo na to, te. Pag gusto mong paihiin yung tuta, ayun o, itatap mo lang yung genitals niya. Meron ng iihi siya, no? Induced urination ang tawag doon. Umiihi pag hinahawakan yung genitals. Ate Janet, paihiin mo pa to. Itatouch mo lang yung genitals. Ayan o, umiihi. So sa init ng panahon, pwede na 5 minutes, mainit masyado eh. Check lang natin kasi yung may history yung kasama niya ng Babesia and Anaplasma. So, kukolect lang din tayo ng sample tapos i-check natin dito sa may rapid test kit na meron tayo. Suspense. Tingin mo positive, Doc? Tingin ko positive eh kasi merong infestation ng merong history sa area. Kumbaga lahat ng ticks is makakamag-anak. Oh, at least nabasa na. Ay, hindi, tumaas pa rin. 43.9, high pa rin, Doc. High. Mukhang negative naman siya sa Anaplasma, Babesia. Itong early kill lang yung hinihintay na. Medyo matagal. Wag grab. Wag grab. Parang ganun-ganun. Touch. Parang hindi magkaroon ng sugat. So kung hindi mo ginaganon, may ipon lang yan. Yes, parang although makakataip sila pero hindi ganun kadami yung nailalabas. So talagang tinitikal ng nanay para ma-stimulate silang umihi and then ma-stimulate na magpupo. Okay. Itatry natin isang ito. Full blood. Sa akin na to. Kasi yung una, yun din. Same din. Okay. Pero ito, full blood yung ginamit ko. Ito, nag-isolate na ako. Yung serum. Yung serum. Okay. Yun na. Kasi itong kit na to, pang serum. Although pwede rin siya sa whole blood. Okay. Pwede rin siya sa serum. Hindi lang sigurado. Janet, si pasyente mo. Negative. One less of a problem. Negative. So, ayan, officially. Negative tayo. Okay, welcome back again sa aming nursery. Today is ika-7 days na, 7 days na nung anak ni Abu at ika-6 days na nung anak ni Inja. So, sino ba si Inja? Sino si Abu? Ito si Inja. Inja. No? Ito si Inja. Si Inja ay bata pa to, no? Ito yung mga kapatid ni Rasha. So, breed natin siya with dilim. So, binalik natin siya sa tatay niya at tininan namin kung ano yung magiging color outcome ng mga puppies. At both naman is kinonsider ko na i-inbreed kasi
Si Dilim naman is a healthy dog and si India is a very good dog. Maganda rin ang temperament nito at color black. So gusto naming malaman kung ang inbreeding ba ng black female with the black male, ano magiging resulta. At ito naman si Abu. Si Abu is alabay din at brinid natin siya with Dilim. Dahil 1 week pa lang from whelping, mas gusto niya laging nakahiga. Actually, syempre pagod siya kasi siya lahat ang nagpapadede. Si India kasi is walang gatas. Kaya even yung anak ni India, si Abu ang nagpapadede. So, everything is okay kay Abu after 7 days of giving birth to 7 puppies. So, ano pa ba yung nandito? Mga critical things na meron kami. We have this one. So, syempre, meron kaming mga underpads, alcohol, mandatory. Hindi pa ako nag-alcohol. Meron kaming dextrose kasi si India for a time is dinextrose ni Doc Nicer. At napakagaling na doktor talaga ni Doc Nicer kasi denied niya kami during the hard time ng panganganak ni Abu at ni India, no? So, marami kaming natutunan sa kanya. Good job. Okay, so we have 2 incubators. Ito muna yung anak ni Abu since mas matanda yung anak ni Abu ng 1 day. Meron tayong 3 white and black and then black and white. So white and black, mas lamang yung white kaysa sa black. And then yung black is mas lamang yung black kaysa sa white. So yan, we have 2 females here and then 4 males. And ito yung sinasabi ko na India cross Dilim, no? So we have 7 puppies na puro black. In terms of casualties, balik tayo dito. Si Abu ay nanganak siya ng 7, namatay yung isa. Kay India naman, nanganak siya ng 9, namatay yung 2. So, ito na sila ngayon. Pure black lahat yan. At we have 3 females yata dito and 4 males. As early as now, ang ginagawa namin is, this is an improvement from the last breeding na ginawa namin. Or even yung mga past breeding namin. Kasi nga, we are to raise a tinatawag na well-balanced dog. So, if you raised a well-balanced dog or well-behaved dog, it should start from puppyhood. Nung lumaki na sila Russia, sila Arabia, sila Pyongyang, yun yung mga first generation namin ng alabay. Ang naging problema namin, masyado silang matatakotin. Tahimik dito sa farm namin. Ang naririnig lang nila ay tahol ng aso at mga ibon. Nature lang ang naririnig nila. Pag nakarinig sila ng tunog ng sasakyan, usapan ng ibang tao, tunog ng tricycle, nagpapanik na sila, natatakot. So, what we did, meron kaming radyo, as early as now. So, Nandiyan ang Coke yan. at El Cardinal. So, may radyo kami na naka-play 24 hours so that meron ng desensitization yung puppies kahit maliit pa lang sila. Okay, so ito naman si India. Ito yung nanay ng mga black alabays natin. Maliit, no? Kasi bata pa to, no? 19 months pa lang siya. So, experimental breeding namin. Kung what if mag-breed kami ng aso na young, so ano magiging result, no? So far, okay naman dahil nanganak siya ng mga healthy puppies. Ang downside is wala siyang gatas. Yun. So wala siyang gatas and then wala pa yung motherly instinct niya. Kaya yung mga puppies niya hindi niya kilala, hindi niya nilalapitan, takot siya sa mga puppies niya. Kaya ang advice ko kapag meron kayong mga giant breeds na i-breed is i-breed nyo sila at third heat, wag second heat. Kasi at third heat, mas motherly na yung mga aso, mas mature na sila. Alam na nila kung ano yung gagawin nila sa puppies. Ang gagawin namin sa kanya ay next heat, hindi namin siya i-breed. Mag-i-skip kami ng isang breeding para makarecover yung katawan. So ngayon si India, since wala na siyang gatas, ay nandun na siya sa big kennel. Kasama na siya sa routine ng mga other dogs namin. Si Abu na lang yung natira doon sa nursery na siya nagpapadede ng anak ni India. Okay, so ito yung mga anak ni India. Kita nyo, puro black. Black female. Sa black male, black puppies ang naging... yung isang namatay ay black din at merong isang white na namatay na anak ni India. So, it's 1 out of 9. So, that's... it's 89%. 89% black. Black, 11% other colors.
Yan, meron lang konting white dito na parang trademark naman ng ano eh, ni Dilim yun eh, tsaka ni India. So lahat ay may white sa dibdib. Wala talaga yung pure black. Ito yung may pinakamaliit na white sa dibdib. Siyempre hindi pa sila nakakita, no? Ang ginagamit nila is yung nose. From the start, talagang nose ang unang nade-develop na sense ng aso. It's not the eyes, it's not the ears. And it should stay that way kapag gagawa tayo or gagawin natin silang well-balanced dog or well-behaved dog. Ang gagawin natin is ino-nurture natin yung sense of smell, and then sense of hearing, and the last is yung eyes. Gising. Parang humahaba ang uso, no?